Dito tayo ngayon guys, meron pong prediction si kaibigan na magaganap na naman po. Nakita po niya ito sa kanyang bisyon na magaganap po dito sa bansa natin. Kaibigan, ano po ba itong prediction na to? Hulaan po daw niya guys. Ano po yan? Naku po. Nag-umpisa naman po, kaibigan. Nagpapatayan na nga. Ha? Guys, sabi po ng ating kaibigan, meron siyang prediction ha. Hinulaan din po niya ngayon ha. May panahon na mangyayari po ang patayan kapwa Pilipino, magulang at anak. Dahil po sa alipin ng mga dyablo. Kaya mag-ingat tayo ngayon. Huwag po kayong gumamit po ng mga droga. Yun po ang number 1 po natin. Bakit po niyo ito nakita, kaibigan? Nag-umpisa na ngayon nagpatayan ng mga anak at magulang. Mas meron pa daw mangyayaring malala guys. Alam po natin na maraming mga tao na mamamatay dahil po sa mga tao na magroromintado. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na po yung nasa syudad ngayon. Hindi po natin alam, no? Parang nakita ko yung tinutukoy ni kaibigan ngayon guys, tulad po ng nangyari doon sa Vancouver, Canada. Ilang buhay nang nawala dahil mayroon pong umaatake sa kanila. Kaya daw mangyayari din po yan dito sa atin guys. Alam na po ninyo kung sino po. Kaibigan, nakakatakot itong prediction mo. Nakita ko talaga kaibigan na nagkaroon na po ngayon talaga ng mga pag-unay-unay, pagpatayan, anak, magulang, apo, kapatid. Nangyari na mas malala pa ang mangyayari dito. Mangyayari po talaga yan. Mayroon advice si kaibigan no, guys, para hindi mangyari. Ha? Kapag kayo ay naalipin po sa cellphone, sugal, droga, kahit ano pa na makakasira sa utak nyo, posibleng maraming tao magroromintado, makapag-isip, nagpapatay ng tao. Abangan na lang natin guys kung ano man po magaganap. Hinulaan na ni kaibigan, lahat ng hinulaan ni kaibigan guys, pumutok na. Tulad po ng sunog. Anong nangyari? Isang araw lang nakalipas, sunog agad, no? Ngayon meron siyang hinulaan na napaka-tidli, nakakatakot itong magaganap. Meron siyang nakita na darating ang panahon, maraming buhay mawawala dahil sa kapwa Pilipino magpapatayan, anak, apo, magulang. Tandaan natin guys, nag-umpisa na nga pero sabi ng ating kaibigan, hindi pa ito malalaitit. Ano lang, parang maliit lang na mga bagay ito. Mas mayroon mo daw tayong masasagupa sa darating ng panahon guys. Kapag ang tao lumihis, hindi na makikinig sa utos ng Diyos na. Hindi po ito gawa-gawa daw, sabi ng ating kaibigan guys. Kitang-kita po niya ang mangyayari. Na mayroon pong panahon na magaganap yan. Prediction na po ito ng ating kaibigan. Nakita po nila sa umaabot, sa hinaharap na magkakaroon po ng patayan. Yun po, binabanggit na po nila noon yata ito kaibigan. Oo nga. Sinabi po nila noon, religion versus religion, no? Bansa versus bansa, kapwa versus kapwa, di ba? Pilipino versus Pilipino. Yun po ang ating bantayan ngayon. Yung sinabi po ni kaibigan, yung mga magulang at apo at anak mag-unay-unay. Kaya nakakatakot ito guys. Kaya mayroon advice kaibigan kanina, dapat huwag kayong gumamit ng mga droga kung ayaw po ninyong makapanakit po ng inyong magulang o anak.
Yun ang pinakadabis po ninyong mapakinggan po ngayon. Sana po ay ma-share po ninyo ito. Huwag kayong magpapaalipin ng gawa ng dyablo. Tulad po ng cellphone. No? Cellphone, nakakasira yan. Kapag ang bata nasa nagbabad ng cellphone, kapag inuutusan mo, sila na matapang. Kaya maraming nagbigti dahil sa ganyan. Kasi ang kanilang utak, na manipulate na po ng gadget, kaibigan. Malaking tulong po yan, kaibigan. Kahit nakakatakot man po yan na mangyayari. Pero ganyan na po talaga siguro ang magaganap sa susunod. Kaya sana po hindi po ngayon. Ang maganda po dito, i-advise po natin sa mga magulang kung ano man po ang advice po ninyo ngayon po, kaibigan. Ito po ang sabi ng ating kaibigan. Swerte ang mga magulang ngayon na ang kanilang mga anak ay laging dinisiplina, dinala sa simbahan, na huwag pahintulutan, na lagi na naman lalabas para makisama po, no? Sasama sa kanilang mga barkada. Yun po, number 1 po yan, ang barkada, makapagbigay po ng impluwensya na hindi maganda. Lalo na yung mga kabataan natin yan, guys, babad na po talaga sa cellphone. Aaminin natin po, kitang-kita natin ngayon yung mga anak natin, sobra. Kapag hindi natin napagalitan, pinapabayaan natin, hindi yan aalis kahit walang kain, hindi nagugutom dahil sa gadget. Isa ang kanyang ipinapaabot ni kaibigan ngayon na makatulong sa atin. Hindi ito mangyayari ang kanyang hinuhulaan kapag ang mga magulang ay dinisiplina po ang anak. Hindi yan magpapatayan kung may takot sa Diyos. Dinala po ninyo hanggat bata pa, no? Lagi po nating turuan ng mabuti. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating kaibigan dahil po isa po sila, kaibigan, na nagbigay po ng pinakamagandang advice sa lahat po ng makapanood. Yung mga basher dyan, yung mga inggitiro, oo, kung inggit man kayo, no, magsikap tayo. Huwag po nating hayaan na manaig ang gawa ng dyablo. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kung hindi kayo naniniwala sa mga ipinapaabot ng ating mga kaibigan, hindi po ako nagsasabi, paniwalaan nyo po ito. Oo, paniwalaan po ninyo ang mga duwinde. Nasa inyo lang kung ikakabuti, kung ikakasama man po itong napanood ninyo sa amin, huwag po niyong gawin yan. O di ba? Kayo lang po talaga. Kaya prediction ng ating kaibigan, huwag kalimutan. Kung hindi ninyo bumuntayan ng ating mga anak, diya yun mag-unay o patayan. Magaganap at magaganap po yan. Buhay ang mawawala. Maraming buhay ang mawawala.